na 'to, ano ba siya? Yun, kwentuhan lang tol tungkol sa law school siyempre. Very natural Hindi ka ba lang, hindi magbubukas naman ng siya cam? hindi Hindi naman ka ba siya mag ano, hindi naman siya hindi naman siya tawag dito, hindi naman siya mabigat. Kumbaga magaan lang. sige lang, ako game ako. Yan. Ayun magbubukas na ako ng cam kasi para naman maganda yung audio, para may kasabay yung audio 'pag, nag-edit ka na 'no? Oo, okey. Yeah, Yun, sige. kamusta kamusta ka this recent kasi 'di ba siyempre lahat tayo nahahassle sa enrollment. Well, oo nga, eh. Lahat tayo nahahassle sa enrollment. Well, alam kong for public consumption 'to kaya, paano ko ba sasabihin without, In a friendly way. oo, without spilling too much ano? Mm, Well, suffice to say hassle siya 'di ba? mm, Ah, mismo. sobrang hassle. So, imagine, so yung Cream 2 tsaka Cream Pro sige kukunin ko. Medyo I would say solved na, pero hindi, kukuha pa ako ng dalawang subjects kailangan ko pang bigay yung manual enrollment form 'di ba? Parang Oo, tol. oo nga, Yan eh, hindi sila ko alam kung yan, ano nasa mangyayari. ano na, nasa Oo, room na, ayun, kararating oh. lang, yun 'no. Sorry, I'm bad at names, kaklase natin 'to si ka-Cream Pro. Yes, 'di ba? Sa Ah. Consti ko siya naging kaklase, bro, Okey, Consti okey. 1. Oo, oo, Consti 1. Ayun, bilang Okey. simula sa podcast natin, bakit nga ba nasa law school anong dahilan kung ba't nasa law school kayong dalawa? Bago yung dahilan ko, siyempre. Ah, teka ikaw muna. Hindi naririnig yung audio mo, Laika. Wala. Let me test it. Yun, Wala dinig pa na. din. Dinig na. Okey na, Okey na, okey na. yan. Ano nga yung tanong niyo? Sorry? Bakit tayo nasa law school? I Bakit don't nga know. nasa law school tayo? Because my dad told me so. I'm joking. Uh, yeah, I don't know the answer to that. I really sometimes we don't know kung bakit tayo nasa law school. Mm, Ah, kaya wala tayong babalikan. No, but actually, honestly, I just tried law school first time. mm, Nung just to try it, just to test it out. And some of my friends are madaldal. Alam niyo yun? mhm, So, a lot mhm. of my friends are very madaldal and yun, umabot sa point na pinagkakalat na nila, tinatawag na nila akong attorney. So now I'm stuck in law school and I can't get out nang hindi ko nakukuha yung ATTY. But no, Mm, I'm doing it for my friends, my family, and myself, of course. I want to learn law mismo, because it's mismo. sabi, hindi naman hindi lang sa classroom, hindi lang sa korte nagagamit ang batas, but you get to use it every day. Mm, tama, tama naman. Ikaw, Jeremy, bakit? Cliche ba kung sasabihin ko para maglingkod sa bayan? Ayun 'no, ayun 'no, ayun naman 'no, siyempre. Well, not to expound, 'di naman puwede answer lang, kailangan may logic, 'di ba? So, Oo. analysis and conclusion, May may 'di ba? may alak format pala sa podcast. Mag-aalak tayo today, May alak alak with the C, with the not C, with the ah, K, with the C, ah. Oo, Mali ako ng sorry. Mali ako ng evaluation. Akala ko with a K. 'di Sorry, naman. sorry. Maybe, pero ayun, would it be cliche to say na para sa bayan? What do I mean by that? Well, number one, ah, parang hindi man lang sinasabi diretso, pero it's evident na law is a public service. Hindi siya katulad ng pulitika na kailangan mo ng pera, connections, para makilahok, para makiambag 'no, para sa bayan. Hindi ideally, law is not as self-serving kasi 'pag nakapasok ka na sa pulitika, 'pag nakapasok ka na sa gobyerno, safe to say kahit umalis ka, hindi siya aalis sa'yo, eh. So, nagiging matter of personal survival.
ang laro ng politika, pumasok ka ng gobyerno. Matter of personal survival 'yun. Well, I would say hindi naman na walang danger yung, ah, pagiging abogado. Siyempre meron na ring risks 'yun, 'di ba? Mhm. Pero if you're talking about ideally, what it would be, law is a noble profession. Mhm. Even if, lawyers are stereotyped na kurakot, naglalagay, Mhm. are these unfortunate realities of the law? Sometimes. But, uh, in if we just follow the ideals, right, as hard as it would be, noble profession siya at makakatulong siya sa madaming tao, 'di ba? And that's an aspiration we should go for. And little by little, the more good lawyers step up, the aspiration of a just and free society becomes a reality. So yun lang naman yung Mismo. akin. Oo. Siyempre bilang host niyo 'di ba, yung dahilan ko naman 'di ba? Marami tayong dahilan kung ba't nasa law school. Unang-una, siyempre nung bata ako, nung lumalaki ako iniwan ako ni ERCAT. 9 years old pa lang ako. Parang gusto kong tumulong sa mga batang magiging kagaya ko kasi alam ko na hindi titigil na magkaroon ng broken families lalo na sa atin sa society natin. Yung pangalawang reason, siyempre, dahil nga na-bully ako ng mga kaklase ko nung high school, lalo na nung high school. Kasi nga disabled ako tapos pinagtatawanan nila. Yun, kaysa magalit ako or maging depressive, binaling ko lang sa pangarap na maging lawyer. Kasi kung matututuhan ko mapagtanggol yung ibang tao, what more kung yung sarili ko na. And pangatlo, siyempre yung dahilan kung ba't nananatili pa rin ako sa law school kasi pangako ko 'to sa airmats kong namayapa na. Yan nung first year. Ayun. Siguro dumako naman tayo sa bakit sa lahat ng law schools sa Menlo, sa Arellano. Sino ba? Sinong naunang sumagot? Sige, ako na. Ano yung sumagot Ladies first. Actually, I originally came from UP. Then, nag-FEU ako. And, nasa Arellano ako ngayon. Arellano caters the schedule eh. Yung mga working, yung tayo, alam niyo na. It's very hard for us to go on face-to-face. Pero, kaya hinabol ko yun. Hinabol kong maghanap ng face-to-face classes. And Arellano was the last one offering it. And yung flexibility ng schedule. And of course, the professors here are good. They're not just teaching here in Arellano, but most of them also teach in De La Salle, Ateneo. So, and we're one of the best, law schools in the Philippines. We provided like 2,000, I forgot how many lawyers passed the bar the last time. Uh, we provide a lot of lawyers from, in Arellano talaga. Mismo. Jeremy, ikaw, bakit AUSN? Ganun din, working student friendly, eh. Mm. This was one of the last law schools that continued with online classes last sem. Pero bonus na lang yun. Yung the best thing about being here sa Arellano is walang pinipili ang Arellano. As long as you meet the qualifications, tatanggapin ka nila. Siyempre, it's up to you not to stay there and to study hard to stay there and study well. Pero I would say what's nice about Arellano,
meron siyang redemptive quality. Hindi siya, ah, it does not discriminate. Tanggap siya ng tanggap, it's inclusive, no? It believes in the best of you, even if you come to it because you are at your worst. That's what I like about Arellano. Totoo yun. Isa din yun sa mga dahilan ko. Um, Unang-una yung proximity niya sa akin kasi Paranaque ako. So, walang malapit na law school na maganda kaysa Arellano. Wala pa kasing law school sa Paranaque. Yun nga yung iniisip ko, sana in the future magkaroon. And second na reason, napakabait ng mga profs natin. Napakapanalo din ng student environment. Parang hindi ka mahirapang makibagay. And siguro yung dahilan kung ba't nandito pa rin ako sa Arellano kasi may naniwala sa akin, itago na lang sa pangalang Attorney EL, ang ating pinakamamahal na Vice Dean. Ayun. And Ah, alam, dami nilang events. In oh, fairness, and dami na, no? Arellano. Oo, I mean, I've been, di ba, 2 law school na yun. Ni isa, walang event. Dito may palibre silang, well, alcohol. It's not condoned, but may libre silang alcohol. Can you see how much they celebrate people passing the bar? They celebrate their students big time talaga. Tsaka sa atin, kahit kahit magkabagsak-bagsak ka, kahit mahirapan ka, tatanggapin ka pa rin. Compared sa ibang law school na kapag sobrang hina mo sa mata nila, sisipain ka na. Sa atin, pagbibigyan ka kasi may puso. Naalala ko yung sabi ng sensei ko, si Attorney San Jose. Sa atin kasi, hindi natin hinahanap yung ginto. Ginagawa natin sila. Ayun. Siguro yung pangatlong tanong is, ano yung pinaka-favorite o pinaka-madaling subject para sa inyo sa law school? Nagkamali pa ako sa pinakamadali. Parang walang sagot. Ayaw, ikaw mauna ka na, Jeremy. I don't know how to answer that question. Well, pinakamadaling subject, May pinakamasarap wait, aralin. Sorry for the word. Hindi pinakamasarap pala pinakamadali. aralin? Pinakamasarap aralin. Oo, baka tayin ako ni Attorney Clody pag pinanood niya to eh. Pero favorite subject ko so far, Oo. criminal procedure. Not gonna lie, talagang At yan nala eh. yun yung inaasahan kong mahihirapan ako the most coming into last sem. Pero when you read the book, when you If you accept read the the challenge cases, when na you read the caudal, yes. makukuha mo eh. And you know, nandun na din yung anticipation na at alam kong mahirap to. So inadvertently, doble yung aral ko and it paid off naman. Buti na lang. Talagang, oo. Nagawa niyang Ah, madali, no? Nagawa niyang madali, yung mahirap. Nagawa niyang madaling intindihin. Sabi mo ba, Jeremy, na nagawa niyang madaling intindihin kahit mahirap for yung me, subject? in my book, si Attorney Clody, he is the great simplifier. Kaya sang-ayon ako doon. Oo. Ikaw, like, huwag tayo sa pinakamadali, pinakamasarap aralin pala. Pinakamasarap aralin. Hindi pinakamadali aralin. I Walang mean, madali. let's face it, everything is hard. Oo. Pero for me, it was always crim. Mhm. Anything crim. Not Mhm. remedial. Remedial, I really hate remedial law. Pero they make it, depende sa professor mo sometimes eh. Hmm. Yung from crim 1, then crim law 2 ako. The first, I don't know, kasi it's very interesting eh. And you get to read the cases. Like, really, this happened? Are there really bad people? Mga ganun talaga. Parang, it's fun kasi wala siyang structure.
hindi gano'n ka-specific yung structure niya, na not like remedial law na meron siyang technical, sobrang technical. Na isang word lang magkamali ka, mali na. Kasi Oo, parang yun nga eh. Ayun. very technical ang remedial. Tapos na ako mag-remedial. Good luck. Pero yun. Kaya nadadali ako eh. Kaya hanggang ngayon nadadali pa rin ako kasi ang hirap nga naman ng remedial. Tapos And it's very important to get a nabunot good ko pa kanina, professor, ha? nabunot ko pa kanina si Bro tsaka Bro magkasunod. Ay, sarap. Ay, sarap Uy, ng buhay ginawa ko. ko yun last sem. Ginawa ko yun last sem. Sarap ng Pumasa buhay ako. ko. Mahirap. Pero Hindi, mahirap yan. Magsabay. magkasunod na schedule. Linggo. Mm-mm. Linggo pareho. Saya. Yung isa umaga, yung isa hapon. Parang wala akong pagod nito. And, Pero, ilan bakante mong araw? ginaanan ko yung load eh, kahit nagagalit na si attorney sa akin na, Lucky, teka, ba't ang gaan ng load mo? Eh, ako naman sumasagot, di ba? Sabi ko, attorney, ayoko magkasugat ulit eh. Ayoko madapa ulit. Oo. Hirap. Gusto ko lang, kahit sinusuportahan mo kung magpaaral. Actually, like, prof mo nga pala ang disclose na lang natin, ha? Prof Si mo Sir yung Lazo? nagpapaaral sa akin. Attorney Lazo. O kaya talaga mag-aaral ka mabuti. Kaya Bawal ka talaga. talaga masugatan. Kaya talaga. Oo. Attorney Lazo yan eh. The best. The best people. The best. The best. Si Tatay. I fondly call him Tatay dahil provider eh. And para sa akin, ang pinakamadali. Pinakamasarap pala. Siyempre, political law. Except yung PIL nung nag-law school ako, parang ang hirap niya intindihin. Depende rin sa prof kasi. Parang masarap aralin pero depende sa guidance ng prof. Ayun. Next na tanong. Kamusta kayo mag-prepare for coming SEM pala? Ops, na-mute ka. Wait, Teka. siya muna. Si Jeremy muna. Jeremy, ikaw. Pahinga. Pahinga. Syempre. Yun naman yung kulang pag nandun na tayo sa Bakbakan. bakbakan, di ba? Kaya, syempre, ang priority right now is to rest. Of course, nandun na din yung fitness, time with family, with friends. Ine-enjoy ko na yung huling hirit before next week or even before Saturday. God willing na maayos yung enrollment bukas, di ba? Priority ko ngayon is rest. Pero lately, I've been tempted already to start reading for Civ Pro. I know it's going to be next SEM's main challenge. Hardest. Oo. Pinakamahirap. Si Attorney Claudie na nga mismo nagsabi sa akin, Jeremy. Oh. Mas mahirap siya intindihin kaysa Civ Pro. Ay, oo. Yung sinasabi ng friends ko sa, na nasa ibang law school. Sinabi din sa akin ni Attorney Claudie kanina eh. No, Sigurado ka na ba? Game ka na bang isabay? Ipagsabay? Sigurado ka ba? Gusto mo walk outan yung isa? Either way, kailangan natin pagdaanan yan. Sabi ko, either way. Sa bar naman, magkasama naman talaga sila. Civil procedure. Tapos na ako! Oo, sobra pinapya. Actually, sobra. Both Civ 1 and 2. Kailangan magaling, makuha mo siya, Civ 1 pa lang. I highly recommend na Rocky, keep and kasi bibit-bitin mo yan sa Civ 2 eh. As in, tali-tali yan. Anong technique sa kanya para ma-appreciate like when you're studying Civ Pro? Mabigyan mo kami ng tip ni Jeremy kasi papasok pa lang eh. Madugo ang remedial talaga. Madugo talaga, no? Madugo talaga siya. Pero ano lang talaga, caudal.
memorize it. It's very, very technical. It's not like constitution na ang ano may a-apply ka eh. Ito kasi mga papeles to eh. 18 Ah, legible copies, mga ganon. So, mismo, maaaning ka. Pero ano siya, pag nakuha mo yung pattern kung paano aralin ng Pro Pag or nakuha any mo remedial yung at all, flow, yung flow, madadali mo na agad. magdali mo yan. Ayun, ano yung skeds nyo pa? Ano yung ano nyo pala? Tawag dito? Ano yung pastimes nyo para makalimutan yung pagod sa law school? Ano yung Mag-gym. hobbies nyo? Gym, Pag- sayaw, baril, gym, Yung sayaw pa rin. Ah, inom, Hmm? Mhm. alak, Akala ko with the K. na. Tapos ayun. Ako, siyempre, rapper pa rin naman ako pagtapos ng law school. Pero, tinangako ko sa sarili ko, wag muna mag-record. Ang hirap kasing ipagbalanse ng dalawa. Nakausap ko yung tito kong lawyer na AESL product din. Sabi sa akin, Rocky, mamili ka. Rock o law? If I were you, siyempre, tutukan mo na yung law school. And, ayun nga, sabi ko, kahit may pera, kahit kilala naman na ako dito sa rap, kailangan kong tutukan yung law school kasi nagkakahirap-hirap na nga eh. Hindi, yung pressure nga na tao mula sa atin yung nagpapaharal. Hindi lang basta tao, kundi mataas yung tungkulin niya. At swerte ako at pinagbigyan niya ako ulit. Hindi ko kung sayangin yun, yung opportunity na yun. Yan, sino mga lawyers na lilook up nyo nung habang tinitake natin landas pala? Kung meron man. Yes, ako meron. If you know Dean Santa Maria, Mel Santa Maria, human rights lawyer siya. Yung BFF ni Chal Jokno. Him and I like his calmness. Maganda yung naging professor ko siya by the way sa FEU. Ganda yung um advocacy niya. You can really ride into it. And yung calm demeanor niya, napaka I don't know, it's just really hindi nakaka-pressure pero ikaw na bahala mag-pressure sa sarili mo. Of course, Miriam Defensor, syempre gusto ko yung nag-iingay tayo eh. Kailangan Siyempre. balanse. Kailangan balanse ng nakakatuwa at feisty pa rin. Ako naman, ang nilook up ko, siyempre, yung nakausap ko at nagtulak sa akin, mag-law na, kahit tinanong ko siya, dahil tinanong ko siya ng event namin, Sigya Conference, isa siyang performance, tapos may talk in between, parang TEDx, na hosted namin, Titik Poetry, isang NGO. Ang guest namin si Attorney Chel. Tinanong ko sa kanya, Attorney, kailangan pa bang ituloy itong law given na yung disability ko? Sabi niya sa akin, Iho, hindi ba't yan yung dahilan kung ba't gusto mong ituloy at kailangan mong ituloy? Sabi nga ni Mama, nirebatan siya ni Mama eh. Tinanong siya ni Mama pabalik. Sabi, Attorney, kailangan pa bang bantayan si Rocky? Sabi ni Attorney, Mami, hayaan niyo na yung anak niyo, malaki na yan. Malaki na yan, kaya niya na yan. Ang lungkot man, hindi man ako mababantayan ni Mama physically. Nandun na siya dun sa taas. Diba? Literal na binabantayan niya yung every step ko kasi nung unang araw na pumunta ako ng Arellano, siya yung kasama ko at ironically, bumaba ako sa tawag dito, sa Buendia, hindi sa Menlo, dun sa high school.
Kaya nagagalit yung mama sa akin. Hoy, Rocky, hindi dito. Nung unang araw ng enrollment. Ano yung campus na tinutukoy ko nung yung isa? Ano yun? Yung sa Buendia. Yung sa Oh, Buendia, yung Sa Taft kabila. mismo, Oo. sa may kalsada mismo, hindi sa Oo. Menlo. Hindi sa Ngayon, Menlo. sira-sira na yung Menlo, hindi mo na madaanan, hindi ka na makalakad, nakakainis. Oo nga nakikita ko nga pag nagpupunta ako ng school, lagi na lang yung construction. Oo nga. Parang hindi na natapos Alalahanin mo, nag-early dismissal tayo dahil sa construction na yan, ha? Kasi Ha? ang ingay. Nung, Oo nga, ah, nalipat tayo ng room, no? oo, Pre, nagpalipat si Atty. Tony ng nalipat tayo Grabe. ng room, pre. classroom. Di ba ano pa siya, galing pa siyang airport dun, di ba? So Oo. sinikap niya talagang pumunta sa campus only for him to find after an hour. Masyado maingay. Eh, syempre tayo, Ang distracted yung mga turo, lalo na no? kaming mga nandun sa bintana. Gano'n na lang kami, di na kami nakikinig halos sa arraignment. Maganda pa Sabi niya, naman siya mag-discuss. oo nga, pero again, yung construction, syempre Construction tingin kasi, kami. no? Tapos kung ano-ano parang bumabagsak, 'di ba? Kaya 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 nirequest niya yung lipat, no? oo, sabi niya, "Okey, free cut." Sabay kami, "Salamat attorney," 'di ba? Oo. Lip. Puyat tapos Kailan ba next meeting, matatapos lipat. yun? Kailan ba Ewan, matatapos Grabe. yun? Hindi na ata sinisira nila yung kalsada. Last time doon ako nakapark, nakikita binubutas lang nila ng binubutas. Tapos palayo siya ng palayo. As in, hindi na tipikal. siya dun sa may Menlo lang. Kinailangan ba ng construction yung kalsada na yun? Eh, Hindi, Lala. abala din sa ating mga estudyante yun. ayun, Yung Sobra actually. ginagawa sa kalsada na yun. oo. Teka lang, matanong ko. Tama bang pagkakaalam ko, full face-to-face na tayo this coming sem? Sa pagkakaalam In ko, buo oo. na? Pero Oo, depende yun kasi 'di ba may mga professors na Na, nag-top na may online. option? oo, May option 2, mag-Zoom Hybrid. pa rin. oo. There are some profs who I think are teaching cannot go to campus for May mga kilala akong Face-to-face classes. profs na hindi na kayang mag face-to-face. Pero, which do you prefer? Yung F2F o yung online? Ako, I like going face to face. Unpopular opinion, I like going face to face. Wala eh. Just think of it na lang like this. Ano ba magandang analogy? Diba? Uh, Forget the analogy. Mas nandun na yung Yung kaba, training. no? O, Nandun yung totoong kaba. of Nandun yung, course, of course. And it helps you na rin. You just pretend that you're prof, a judge or a client. No? When you portray it that way, Hmm. parang the challenge becomes easier because then you become a provider of information. You're not doing it for dignity or pride. Dapat sinantabi mo na yun eh. It's more of, just a matter of getting the information out there in the way that they want it. Because at the end of the day, pag tayo rin naman nagkaroon ng kliyente, well, ganun din. We will have to provide the information not just for providing it for its sake, but Mhm. also Mhm. because we, but also in the way that they want it. So yun lang naman for me. Oo. Actually, yeah, makes sense. Kasi I started, imagine UP, I was in UP and face-to-face talaga nun. Oo, hirap. Imagine the horrors I persisted. Mhm. Grabe. As Mismo. in, and Mhm. but I still would prefer face-to-face rather than online. But I think the biggest issue right now, a lot of people are, since it's Arellano and a lot of people are working. Ay, Almost all of the students are working. That's the only reason kung bakit pa online classes. But when it comes to learning, pressuring yourself to read, Retention din. yes, all the preparations.
everything that you do bago ka pumasok sa classroom na yon, it's 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 a good it's a good feeling na nakakaramdam ka ng kaba. It's very humbling. It's very humbling na pagpasok mo sa classroom na yon, hindi ka na boss. Hindi na ikaw yung papakinggan. Ano. It's very humbling. Especially Tama. kung katulad ko, I work 3 jobs. I have businesses and everything. Wala yan. Hindi na yan. Hindi ka na yan. Ito ka na, estudyante ka na. And you don't get to feel that online. You don't get to feel that. You just feel na pwede ka naman magbasa-basa dyan mamaya-maya eh. Hindi ka nagkabisa? Tingnan Pwede ka naman natin. tumingin eh. Ganon. Pwede Pwede ka ka naman hindi tumingin. makikita eh. Diba? Yung, Diba? yung way talaga ng face-to-face is a lot different. You really have to study. Oo. Yung pressure nandun kasi makikita mo talaga eh. Compared sa camera, madadaya mo pa. Sa totoong buhay, hindi na. And, ayun nga, naalala ko yung sinabi ng sensei ko. Si Attorney San Jose. Mas effective sa akin daw yung F2F kasi wala akong study place dito sa bahay na nabababaran kasi kung nakikita nyo at alam nyo, lagi naman ako nasa live eh. Either makikita nyo nasa live o nandun pa rin sa loob ng school. Ayun, mas maganda din naman talaga yung F2F. And since pasarado na yung podcast, may ilang parting advices ba kayo sa mga gustong tumahak ng law school? Go na, Jeremy. Go ahead. Advice I would sa say mga don't. pumasok sa law school? Yung mga pumasok at yung mga kapapasok pa lang. Sabi mo masasabi don't. mo para sa kanila? I had classmates. So, bumalik kami for recognition rights. Sa tanong sila sa akin, should I go to law school? Sinabihan ko yung isa kong friend, no. And then the other friend was with us. She said, kung gusto naman niya, why should you say no? Diba? So, hindi na no yung ibibigay kong sagot. Instead ng masasabi ko lang is siguro, don't forget your life outside of law school because that will be the thing that will help you keep going. Yung whatever routines that you had, things na you enjoyed before going into law school, understand na talagang magbabago yung routine mo. It took me a year to figure out paano ko siya ulit i-integrate sa schedule ko. Pero after a while, parang you will understand that you need those things to keep you going. So don't forget what it is that you enjoy because what it is that you enjoy makes the essence of what you are. So yun na naman yung akin. Don't forget your life outside of law school. Labas. Sa akin, given na mahirap to, given na ginusto nyo to eh. Hindi, mali. Ginusto natin to eh. Pero, maghahanap kayo ng mga prof o ng mga kaibigan na mapagkakatiwalaan na bang tinatahak itong mahirap na journey na ito kasi nobody would make it alone. And kaya grateful ako sa mga bawat taong nakikilala ko sa law school, teachers, mga kaibigan, ganun. Ikaw, Laika, anong may papayo mo para sa mga pumasok at papasok? Run. Run far away. No. It's very, yes, given na mahirap talaga siya. Our board exam is not called board. It's called the bar. What I can, everything related to this field is alcohol talaga no? Alak, bar, it's very, very odd. Diba? But all I can say for the incoming law students, law students and mga first years is
make sure to surround yourself with people who understand your time is precious. Your resources are limited. Dapat hindi lang nila naiintindihan, but they know what you're doing. Especially when you're working. Being a law student alone is hard. What more pa if you're doing other things? It's hard to balance everything all at once. It's Tama. very difficult. And another point is we're not studying for our exam. Every time na papasok ka sa klase, every time you read your codals, think of it as your review Sa for the bar bar. exam. Mm. Mismo. Ako, tama nga. Sasabihin ko sa mga papasok at pumasok na, takbo kayo. Maaga pa. Huwag na kayo bumalik. Wala, andito na kami Kung sa kalagitnaan eh. nandito na kami, hayaan nyo na kami. Pero yun, maraming salamat, Jeremy and Laika sa unang episode natin sa From Menlo with Love. Actually, kaya pala From Menlo with Love kasi napadaan ako sa stage natin. Sabi ko, na wordplay ko pa sa isip ko, sabi ko, kaya tough siya. Kasi Menlo. Pag binasa mo yung, o nga, no? Kaya tough yung law school. Kasi yung corners ng trick ng school namin, tough tsaka Menlo eh. Ayaw mo na lang sa classroom may batas. Nakita ko, comsec mo Sa classroom, may batas. Oo nga eh. Labas mo Ano na yun? balang copyright. Director yun ng 100 tula para kay Stella. Yung nag-comment. Big time ka pala eh. Okay. Pero okay Baka din gusto yun. niyo gumawa. Ganda ng idea niya pero Alam mo, sabi ko, nakakuha ka ng studio, okay yan. Yes, Oo. maganda Give the talaga. podcast the feel. This, Oo. yung, kasi, pag nakakita ko ng Zoom, pandemic Ako vibe din yung eh. nararamdaman. Parang hirap na hirap pa rin tayo lumabas eh. Yes. Face to face na tayo sa school, oh. Sige, Yes! Good luck pag sa face to face, pag everyone. nakahanap ako ng studio na mahihiraman, Ibenta we mo get yung better podcast episodes and we kay get... Attorney Eric. Oo. Gawin mo Benta siya mo Ayun, yan. Branding ng Arellano Law. Yan, saan ka pa makakahanap ng Oo. law school na may podcast? Jeremy, tsaka Oo, sino mga gusto nating i-feature? Siyempre, yung mga fan favorites na prof, Attorney Pulido, Attorney Claudy, etc. Judge Siyempre, Santos, lahat Attorney Eric. yan. Siyempre, Attorney Eric, syempre. Matik Oo. na yun. Nakalista na yun sa akin. Nakalista na yun. Siyempre, ayun, thank you sa inyo. And Yes. ingat kayo and Ingat kayo. kita-kits sa loob ng law school. Yes. Maraming salamat sa pagpapa-unlock. See you next week, guys. Okay. See you next week, See guys. you. See you. Thank you. you.